So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? At Tagalog muna tayo ngayon kasi medyo na ano tayo, no, nosebleed tayo sa Englishan natin, no? So, pakita ko lang sa inyo yung ating news ngayon kasi is about Jerome Powell na gustong tanggalin ni President Donald Trump. So, tingnan natin about dun sa research na ginawa natin kung possible bang mangyari yun. Medyo mahaba pero subukan natin discuss kasi napaka-importante nun, okay? So ngayon, kung mapapansin nyo, ito yung in-English natin kahapon. Sabi ko, once, no, below the resistance ng 85,600, ito yun, no? Ito yung ginuhita natin kahapon sa mga nanood, yung 200. No, may 200 na nanood eh. So nakita nila to. Sabi ko, pwedeng mag-drop, no, rejection, and then magsa-sideways. Kung titingnan nyo, ito yung nangyari sa kanya, di ba? Nag-sideways siya, no? Drawing natin to kahapon, mga kapatid. Kung titingnan natin, pwede naman natin puntahan sa youtube.com para makita natin lahat ng mga nangyari kahapon. So, mas maganda kung napapanood nyo everyday, mga kapatid, no? Kasi, importante yan, yung mga video natin. So, ito yun. Okay. Check lang natin. 5 seconds. Skip. Okay. English yan eh. So, ayan. So, makikita nyo dyan, no? Ito pa lang siya. Once na rejected, possible, pwedeng sideways. Ito yung nangyari. Kung titingnan nyo dito sa ating video, di ba? Nangyari siya. Yan ang mga drawing bata, di ba? Daming ano eh, no? So, talagang gano'n, no? Meron talaga tayong sari-sariling pananaw or technical analysis pagdating sa crypto. Ako, sinusunod ko yung sarili kong natutunan, no? Sa buong 4 na taong ko sa crypto, kung paano ako nagtiTA, yun lang sinusunod ko. Wala na akong sinusunod na ibang mga mentors. Kasi malilito pa ako lalo dyan. And pag nagpa-mentor ka, sobrang mahal, no? Pero still, di naman din lahat profitable, di ba? Yung iba, pumapasok pa sa Telegram na may bayad na mga TA. Kung mapapansin nyo, hanggang ngayon, hindi sila naka-ROI doon sa mga Telegram na pumapasok sila na may bayad, di ba? Kaya nga tayo, mga kapatid, mas pinipili natin na libre lang yung ating Telegram para at least if ever may nanalo, if ever may natalo, o edi, di ba? Pare-pares tayong talo, pare-pares tayong panalo. Okay, sa mga gustong pumasok sa Telegram natin, nandiyan lang yung link natin sa description. Okay? And then balik tayo ngayon. So, ano pa rin ba kay GX yung mismong support and resistance mo? Ito pa rin, no? Si 85,400 and 85,600 ang mismong minor resistance natin. Pero yung major natin, ito si 86, no? And then, sa baba is 83,300 ang pinaka-support natin. Once na ma-break yan, possible, lumipad dyan. Once ma-break si support, possible, bumaba si support. So, ang ganda ng nangyari sa ating sideways, di ba? Pumasok siya. Okay, back to the topic tayo. And then maraming naggustong makita ang ating Ethereum tulad ng sinabi ko sa inyo. Nagba-buyback na ako sa Ethereum at sinasabi nila hindi ko daw ina-update. No? Syempre hindi naman natin ma-update sa YouTube araw-araw, pero sa ating Telegram, lagi tayo nag-update dito sa ating spot trade. So ito 'yon, no? Ayan yung time na bumibili tayo ng Ethereum. So, dyan ko sinisend, no, kapag bumibili ako. Pero kasi, nasa below 60% na kasi yung drop ni Ethereum. Kaya bumibili tayo. Pero sa ngayon, dahil nag 1,580, hindi tayo bumibili. Nagkamali tayo dito sa 1,780. Okay? Pero goods lang, no? Ganun talaga. For long term naman na yan. Okay? So, next. Sa Cointelegraph, makapansin natin, BlackRock has bumili sila ng 30 million worth of Bitcoin today. Kung mapapansin natin, bumibili din ng mga whales ngayon ng Ethereum. So, ito yung mga nakikita natin. Cointelegraph ang isa sa kinukuhanan kong mga news kasi ayokong pumunta doon sa mga influencers sa Twitter kasi masyado silang bullish and yung iba parang tweet, parang parang AI na yung nagsasalita sa kanila. Okay? Dire-diretso sila. And kung mapapansin nyo dito, sabi dito sa Watchers Guru, no? President Trump says if he wants Fed Chair Jerome Powell out, he'll be out of there real fast, no? Sabi nila, paano? Kung pwede ba mangyari yun? So, based dito sa nakita ko sa research, no? Dito kay Time, sabi niya, ayon sa Federal Reserve, no? Ang members daw ng Board of Governors, kabilang ang chair, sabi nila, ay maaaring tanggalin lamang sa pamagitan ng for a cause, yung mga ibig sabihin, yung mga
Ah, dahil sa seryosong mga ginawa nilang paglabag, 'di ba? So ayan 'yon. So misconduct o sabi nilang ganon yung lack ng sinasabi nila na anong tawag dito? Parang kakayahan para maging isang Fed, no? Sabi nila. So hindi kabilang dito ang mga hindi kabilang dito yung hindi pagkakasundo ng kunyari ng president tsaka si Jerome Powell. Kung hindi sila magkakasundo, kung dahil lang doon gusto niyang tanggalin si Jerome Powell, hindi pwedeng mangyari yon. So dapat may ginawa si Jerome Powell na kakaiba, no, na hindi dapat or wala siyang power, no? Kumbaga parang yung mga ginagawa niya is hindi nakarapat dapat doon sa posisyon niya. Yun yung dahilan para matanggal si Jerome Powell, no? Sabi nila dito, sa kasalukuyan walang president na isang pangulo na nagtagumpay na tanggalin daw ang isang Fed chair, no? Dahil lamang sa hindi pagkakasundo. So si Powell mismo ay nagpahayag na hindi siya bibitiw, no, doon sa kanyang posisyon, no, dahil kay President Trump. So yun yung sinabi ni Jerome Powell, no? So ang dami, sobrang dami nito. And then kung titingnan natin yung mga posibleng alternative, sabi nila dito, isang alternatibong hakbang na tinitingnan ng administrasyon ay ang maagang pagtalaga ng kapalit ni Jerome Powell, no? So bago matapos ang termino ngayong 2026. So ibig sabihin, no, may ewan ko lang kung totoo to, ha. Nagalit ka agad, boss, sa paliwanag na ano yun? Ano daw yun? Mamaya check natin to. May nag-PM sa atin eh. So tingnan natin yan, okay? So yun nga, no? Tingnan natin kung ano mangyayari sa May 2026. Ang tagal pa nito, 1 year pa to, no? So hindi kaagad, no, for me, hindi kaagad matatanggal si Jerome Powell dito, mga kapatid. Ayun doon, sa binasa natin, no? Ang dami nito pero ang gusto ko lang tingnan dito yung siyempre for cause, ibig sabihin dapat meron siyang seryosong nilabag, tapos yung misconduct na tinatawag, tapos yung medyo mahina na siya pagdating sa ganyan, di ba? So kawalan ng kakayahan niya Yun yung sinabi dito, mga kapatid. Kaya for me, sana maging maayos yung relationship. Lalo na ito, no, sa China. President Trump says that US will make a deal with China. Ayan, pag nangyari yan, tingnan nyo, lipad ulit yung market. Hindi ko nga alam, baka dahil dito, kaya nagbibilihan yung mga whales ngayon ng BTC, no? BTC and Ethereum, di ba? Kung mapapansin nyo ngayon sa Ethereum is yun yung karaniwan na binibili now, no? So kung titingnan natin ngayon ang presyo ng Ethereum, ETH is nasa I think 1580. 1580 ang presyo ng 1596. Biglang umangat ang presyo ng Ethereum versus sa price ni BTC. So far si Ethereum ay tingnan natin dito sa aking cellphone. Mas okay dito Nakikita ko yung percent ng inangat So far si Ethereum ay lumipad ng negative 0.22, and si Bitcoin ay negative 0.3. So kahit papaano, medyo parehas silang dalawa, no? Tingnan natin, possible na mangyayari ngayon. And then syempre, punta tayo sa forexfactory.com para makita natin kung merong mga news ngayon, no? Ano ba yung news ngayon? So April 17, 18 today is wala namang possible na news, no? Saturday, wala namang news ang Saturday So Saturday, so walang US market news. So sa 26, sa May na pala to, sorry. Sa 20, kailan ng natin? Ba't ganun tong ko? Ba't ganun? Oops. Sorry, yung mouse natin nagbawala. Okay. So sa 18 wala, sa 1920 wala, sa Monday wala.
23, ito lang, PMI, 24, unemployment claims. So, wala halos karaniwan na US market news mga kapatid. So, yun lang. So, yun lang sa ngayon KGX at mabuhay tayong lahat. Sa mga gustong pumasok sa Telegram, nandiyan lang yung link natin sa description mga kapatid. Pero ang pinapapasok natin dito mga kapatid ay dapat nasa BitGet. Okay? So, ayan, kitang-kita nyo naman, masyado tayong bulgar dyan sa mga binibili natin. And then, syempre, may future trade tayo. Ito yung mga altcoins at chine-check natin lahat yan. No? BTC and Pi Network, meron pa rin. So far, same pa rin naman yung TA natin. So, titignan natin. And then, syempre, tinitingnan natin dito yung lahat ng nangyayari bawat episode. Episode 1 to 28, profit, hanggang pati loss, nakalagay dyan. Episode 40, loss. Episode 37, loss. Diba? And then, episode 42, break even. 41, break even. And episode 42, BTC and Pi, loss. Altcoins, 20% profit. And syempre yung support ng Pi dyan is profit. Yun lang sa ngayon KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.